Ako din ang ating pong senior pastor from Tarlac, Pastor Georgette Antonio. Magandang gabi po, Pastor Georgette, and Happy New Year po. Okay, salamat Sister Mason. So muli tayo po mag-aaral po ng salita po ng ating pong Panginoon. Maligayang bagong taon po sa bawat isa sa inyo. At muli tayo haharap sa panibagong taon. At sana'y tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon na nag-uumapaw ang kagalakan, nag-uumapaw ang ating puso sa paglilingkod sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa manaming makapangyarihan sa lahat, lubusan po kami nagpapasalamat sa patuloy po ninyong kabutihan. Sa kabila, Panginoon, na marami po kaming hinaharap, Panginoon, na pagsubok sa buhay. Marami po kaming nagagawang pagkakamali. Marami po kaming mga inaayos, Panginoong Diyos, sa buhay namin ito. Nariyan ka pa rin, Panginoon, hindi nagpapabaya. Alam niyo po ang laman ng aming puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Wala po kaming may tatago. Lahat ng aming gawa, lahat ng aming mga salita, lahat ito ay lantad sa inyo dahil sobirano ka at lahat ng bagay, Panginoong Diyos, ay nalalaman mo. Patawarin niyo kami sa aming karumihan, Panginoon. Sa oras na ito, kami patuloy na nagpapalinis sa inyo, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan. And I pray, Lord, na kayo po ang Diyos na patuloy na kumilos sa aming mga puso. Patuloy nawa namin maunawaan, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita at aming pong pag-aaralan sa oras na ito. Maraming salamat po. Tanging kayo lamang po ang tataas po namin, Panginoong Isus, ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos upang maunawaan po namin, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Ito po kami sa madalangin sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen and amen. Nais ko po magturo sa inyo ngayon in the book of Ephesians chapter 4, beginning verse 1 to 7, including 11 and 13. So, ang aklat po ng Ephesians, alam po natin na ito po ay sinulat po ni Apostle Pablo. At ito ay sinulat niya po sa mga hinirang pinili ng Diyos sa Efeso. At makikita po natin from chapter 1, chapter 2, and chapter 3, nagturo po si Apostle Pablo ng doctrinal teaching sa mga taga-Efeso at sa bawat mananampalataya. Kahit napakasarap pong itong pag-aralan, kung ito po ay makikita po natin. Kasi ang pagtuturo niya po talaga sa Apostle Pablo sa chapter 1 hanggang chapter 3, it talk about the gospel and the doctrines of salvation. Kahit kung maunawaan po natin at binabasa po natin ng Ephesians, dito po natin makikita yung foundations talaga ng God's grace, yung foundation ng elections of God sa kanya pong mga hinirang. So nandito na po yung tinatawag po nating tulip. Ine-explain po dito na Apostle Pablo kung gaano kahalaga ang kaligtasan na tinanggap po natin sa Panginoong Jesucristo. And then doon sa chapter 4 beginning verse 1 hanggang chapter 6, dito naman natin makikita yung practical application kung paano tayo mamuhay bilang isang Kristiyano sa harapan po ng atin pong Panginoong Diyos sa pagkatawag po sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa patuloy na patnubay po ng Banal na Espiritu. So dito makikita po natin yung respond dapat po natin bilang mga Kristiyano na iniligtas po ng atin pong Panginoong Diyos. At pag-aaralan po natin dito sa Ephesians, mayroon lang ilang mga talata. Ephesians chapter 4 beginning verse 1 to 7 regarding responding to God's call. Although ito'y paulit-ulit din na napakikinggan nyo na rin po sa akin, pero may mga ilang bagay din na nais ko pong ipaalala sa atin bilang tinawag ng Diyos. Dahil marami po yung hindi po nakakapagpatuloy sa kalagitnaan ng kanilang paglilingkod, humihinto po sila. Meron din po yung nagre-respond pero bakit hindi po sila nakakapagpatuloy ng lubusan. So there are a lot of Christian today, even leaders and pastor, they are not finished well. Hindi po nila natatapos ang kanilang kampanya, ng kanilang tungkulin. Marami pong tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Although, alam po natin na bilang mga lingkod po ng ating Panginoong Diyos at nag-aaral na rin po ng doctrines regarding salvation, na alam po natin na ang mga inirang ng Diyos dumaranas din po ng napakaraming mga pagsubok. But thanks God for His grace dahil binigyan po tayo ng perseverance para makapagpatuloy po dito. So doon sa aklat po ng Ephesians chapter 4 verse 1 to 7, ganito po ang pagkasabi, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat na mga tinawag ng Diyos,
ay maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Mapagparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong panatiliin ang pakikipag-isa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at isang Espiritu kung paanong may isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nanatili sa lahat. Ang bawat isa sa ating nakatanggap ng tanging kaloob ay sa sukat na ibinigay ni Kristo. So mayroon pong mga ilang dahilan bago po tayo pumunta po dito sa mga talatang ito, sa mga points po natin. Unawain po natin kung bakit napakarami pong mga taong hindi po nakapagpapatuloy. So many people fail to respond to God's call for several reasons. So may mga dahilan po. Unang-una, they cannot see the great purpose of God. So yun yung isang pinakadahilan. Marami ngayon na tumatayo maari sa pulpito, maraming mga leaders sa loob ng iglesia, even the church, hindi po nila makita yung pinakalayunin talaga ng Diyos. Sa atin bilang mga Kristiyano, may dalawang bagay na lagi po nating tandaan. Unang-una, dapat tiyakin po natin yung layunin ng Diyos sa atin. Ano ba yung layunin ng Diyos sa atin? Yan ay makilala si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Pag sinabi po nating Panginoon, siya po yung susundin po natin. Pag sinabi po nating tagapagligtas, siya po yung may hawak ng lahat ng bagay po sa atin regarding salvation. Pangalawa, hindi lamang makilala natin siya, kundi paglingkuran siya. So that is the purpose of God. So dapat makita po natin talaga yung great purpose of God kung bakit tayo dinala ng Diyos Ama kay Kristo Jesus. At dahil tayo dinala ng Diyos Ama kay Kristo Jesus, siya po ay dapat po nating paglingkuran ng lubusan at may pagtsatsaga. So maraming mga tao ngayon, today, hindi po ganun yung kanilang layunin. Lumalapit po sila sa Diyos for the sake of their dreams in life. Alam niyo po, totoo naman na lahat ng bagay, ang Diyos talaga ang may akda, may gawa sa lahat ng buhay po natin, siya po yung nakakaalam. Tayak po natin yan. Pero kung tayo lumalapit lamang po sa Panginoong Diyos for some benefits, yung mga parabang gusto lang natin siyang paglingkuran kasi umaasa tayong may kapalit, that is a wrong purpose in life. Tandaan po natin na dapat tayo maglingkod sa Diyos. Ito yung great purpose. Naglilingkod tayo sa Diyos na hindi na po tayo umaasa ng alinmang kapalit maliban sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na binigay na sa atin ng Panginoon. So that is a great things for us. Yung tayo gamitin ng Diyos, napakahalaga na po yun. Isang pagpapala na po sa atin yon. Pero dalawang bagay lamang ang lagi nating isipin at ilagay sa ating kaisipan ng pinakalayunin po nito kung bakit tayo naglilingkod sa Panginoong Diyos ay para kamtin po natin ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Yan lamang po, no? It is not about the material things in this world, but the spiritual things waiting for us in heaven. Kaya nga po, marami pong nakifail. Another things kung bakit marami pong nakifail, it is because yung purpose po nila, it is not aligned to God's will. So dapat lagi po tayong nakatikitiyak na yung mga layunin po natin ay naka-align ito sa God's will. So, sa pagpasok po ng 2026, tandaan po natin napakahalaga ito. Yung mga bagay na hindi na po naka-align doon sa kalooban ng Diyos na ating pong ninanais, alisin po natin. Dapat lahat po ng mga pangarap po natin, lahat po ng mga naisin po natin, i-align po natin doon sa kalooban ng Diyos. Which is, let us study the Word of God para malaman po natin ito ng lubusan. Ano ba yung mga pangkaraniwang kalooban ng Diyos sa atin? Unang-una, be transformed. Tandaan po natin na hindi po tayo dapat katulad po ng sanlibutan ito, minamahal po natin ang sanlibutan, kundi tayo po'y nabago na po sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po yun, no? Tandaan po natin yan. And then pangalawa, sa mga any kinds of relationship, make God as a center sa lahat. Still
it is not God's will dahil nagpapatuloy po sila doon sa kasalanan which is alam na nila. Kahit Nawawala. pagitan po ng ating pong Panginoong Hesus-Kristo. And then another thing is na tandaan po natin kung bakit marami po yung hindi nakakapagpatuloy. Pangalawa po, they cannot overcome the worldly lifestyle. The worldly lifestyle. So yan po yung isang dahilan din po kung bakit hindi po nakakapagpatuloy po ang marami. So, kailangan po nating ma-overcome ito. Dapat itong tandaan po natin. Mas marami yung oras po natin ng pagbabasa ng Biblia kaysa sa paghawak po ng cellphone po natin. Mas marami po yung paghahanap po natin ng mga reference in the scripture kaysa dun sa pagko-comment po natin sa mga Facebook. So, may mga, hindi ko naman sinasabi na bawal mag-upload o ganito, ganyan. Dahil lahat naman po tayo, ginagawa po yung mga bagay na yan. Pero dapat, mas higit na nabibigyan pa rin po natin ng diin at panahon ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pakikinig ng salita ng Diyos para ma-overcome po natin ang worldly lifestyle po natin. Marami po yung nagsasabi na ang hirap talagang ma-overcome ang worldly lifestyle, yung buhay nila, bakit hindi po nila mabago? Because there is some reason kung bakit hindi magagawa-gawa ng isang tao. First of all, lack of studying the Word of God. Hindi po sila nagbabasa, hindi po sila nag-aaral, kulang din po yung time po nila for prayer, and then yung fellowship po nila, laging kulang, minsan wala. So dapat makita po natin, ulitin ko, papasok ulit po tayo ng bagong taon, dapat palitan na rin po natin ang lifestyle po natin. Okay? Kung mas marami po tayong oras sa gadget, dapat palitan po natin ng mas maraming oras sa pananalangin at mas maraming oras doon sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, oras din po natin para makipagpasalimuha doon sa kapwa po natin mananampalataya. And I will assure you that within 1 year, pag ganito ang ginagawa po natin, hindi lamang po tayo mag-grow spiritually, yung church po natin ay patuloy na lalago. Dahil pag tayo lumalago, kasama po ang iglesia. No? Ang iglesia po ng ating pong Panginoon. So let us overcome a worldly lifestyle. Mahaba po ito kung ito po ang tatalakayin po natin. Pero katulad sinabi ko, mga reason lang kung bakit marami po ang napi-failed doon sa pag-respond po nila in God's call. And then thirdly, they don't like obligations and responsibility in the ministry. So yan din po ang isang dahilan kung bakit hindi po nila nakikita yung God's call sa kanilang buhay o di kaya hindi po sila nakakapagtapos. Pag sila na po ay nakakahawak ng mas mabigat na posisyon sa loob ng iglesia at na halos na hindi na po nila makayanan, sumusuko po sila. Tandaan po natin that serving the Lord in the ministry, hindi po natin kaya ito mag-isa. So nilalagay po tayo ng Diyos sa isang gawain, which mean kaya po natin yan through His help. Kaya hindi po natin kayang ministry minsan dahil hindi po natin nakikita yung purpose ng Diyos at dahil minsan nililes po natin siya sa ating pong paglilingkod. Kaya nga po, bigyan din po natin ng panahon. Lagi ang Panginoong Diyos, hindi lamang po yung gumagawa tayo ng program sa ministry, kundi ipanalangin po natin ito. Humingi po tayo ng kanyang gabay. At yung obligasyon po natin at responsibilidad, tutulungan po tayo ng Panginoong Diyos upang mapagtagumpayan. And then, lastly, okay, the primary motives are wrong. So yun yung isang dahilan kung hindi rin po sila nakakapagpatuloy. Sa atin po kaya ngayon na nakikinig po sa atin pong pag-aaral ngayon, tama ba ang motibo pa natin sa paglilingkod? Tama ba yung ginagawa po natin sa paglilingkod? So let us look about, let us observe yung sarili po natin. Tignan po natin ang sarili po natin, the way that we are serving the Lord. Ang paglilingkod po sa Panginoong Diyos ay hindi po pataasan, hindi po payabangan, hindi lang dahil nakakapagturo ka. Hindi po ganoon. Dapat yung motives po natin, ano yung motibo po natin in times that we are sharing the Word of God, pag tayo pinag-i-evangelize, pag tayo pinakikipag-fellowship po sa ating kapwa mananampalataya, tandaan po natin na napakalaga ito na dapat ang motibo po natin
is tawag doon, laging nakaakma doon sa kalooban po ng atin pong Panginoong Diyos, no? Ibig sabihin, godly motives, not selfish motives. So, napakahalaga po nun. Yung lagi tayong nag-iisip ng ikakarangal, ikakaangat, ikagaganda ng gawain po ng atin pong Panginoong Diyos. Hindi yung tayo ang makilala. Kahit tandaan po natin, napakahalaga po na tandaan po natin ang apat na ito upang tayo po'y makapag-responde at matapos po natin ang panawagan ng Diyos sa atin pong buhay. Sa ating pag-aaral ngayon, nais kong buksan ang ating kaisipan sa maraming mga bagay kung paano tutugon sa panawagan ng Diyos o yung God's call. Paano ba tayo tutugon sa kanyang pamantayan at salita. So let us base through God's words only in the book of Ephesians chapter 4 beginning verse 1 to 7. So tatlong bagay na kailangan po nating unawain dito. How to respond to God's call. Paano tayo re-responde doon sa panawagan ng Diyos. Pangalawa, how to keep God's call. Okay, paano natin pang-iingatan ang panawagan ng Diyos habang tayo, di ba, pag tayo sumunod na, dapat maingatan po natin. And then pangatlo, how to remain in God's call. Paano po tayo mananatili sa panawagan ng Diyos sa atin. So napakalaga po. Ang tatlong na bagay na yan, at ito po yung pag-aaralan po natin. Una, how to respond in God's call. Ephesians chapter 4 verse 1. Sabi po na Apostle Pablo, kaya ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So mayroon po siyang payo, mayroon pong highlight dito na bibigyan po natin ng diin. Yung salitang mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Bakit? Ipinaliwanag na kasi na Apostle Pablo dun sa aklat ng Ephesians chapter 1, chapter 2, and chapter 3 na kayo niligtas na ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Kayo hinirang, pinili ng Diyos, kayo tinatakan ng banal na espiritu, kayo kasama na doon sa kalangitan. So, pinapaliwanag ni Pablo na regarding the doctrines from chapter 1 to chapter 3 po ng Ephesians. At dahil kayo niligtas na ng Diyos, parang sinasabi niya dito, kinote na rin po na Apostle Pablo doon sa aklat ng Philippians regarding work out, ipakita nyo ngayon na kayo ligtas na, ipakita nyo kayo yung pag-responde nyo sa Panginoon. So dito na, pinapagsabi niya nga, how to respond to God's call. So ipakita nyo na, ito na dapat makita sa inyo ang iyong pamumuhay, na kayo bilang mga tinawag ng Diyos, hinirang ng Diyos ay mamuhay sa kabanalan. So yan po yung nais ni Apostle Pablo na iparating po sa bawat mananampalataya doon sa aklat po ng Ephesians at ganun din po sa atin. No? So, to biblical calling, ito lang po yung pinakabuod. Okay? Tinuro ko na po sa inyo ang dalawang ito, pero pinakabuod lamang para baliktanaw po tayo regarding how to respond in God's call. So, mayroong two biblical calling at ito talaga ay part ng doctrines regarding external call. So, God's call us through the power of the gospel. Yan yung external. Ibig sabihin, katulad sinabi ko kanina doon sa aklat ng Ephesians, kung pagtapaan ng Ephesians, pag-aralan po ninyo, patungkol ito sa kaligtasan, biyaya at ebanghelyo ng Panginoon Kristo. So tayo, nag-responde po tayo doon sa panawagan ng ebanghelyo. Bakit? Dahil tayo sumampalataya, dahil tayo hinirang, tayo pinili ng Panginoong Diyos, dahil tayo nag-responde doon, kasama po dito yung internal call. Tandaan po natin, ang dalawa pong ito ay hindi magkahiwalay. Lagi po silang magkasama. Ang problema, marami po yung nag-responde. Actually, hindi naman po natin mawawala yan. Kasi doon sa parable of the sowers and the seed, doon sa aklat po ng Matthew chapter 13, ito ang kaliwanagan po natin. Maliwanag po doon na talagang sinabi doon na mayroong talagang lumalago, mayroon din naman talagang lumago kaunti, tapos bigla po sila nawala doon sa pananampalataya. So, ganun po yung pangyayari at senaryo talaga sa buhay ng maraming mga tao ngayon. Pero just be thankful kung tayo po ay nagresponde sa panawagan ng ating Panginoong Diyos doon sa external call nung napakinggan po natin ang gospel at nung napakinggan po natin ang gospel, naniwala po tayo dyan at nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at nararayaan na po nung tayo nagsisi sa ating kasalanan, nagkaroon po tayo ng desire to study His Word, to listen His Word, magpatuloy po sa pananambahan.
At doon sa internal call, pagkatapos po noon, susunod na po kasi yan yung internal call. Ano yung internal call? In summary, this call make us to know more about God through our experience. So nagpapakilala ang Diyos sa pamagitan na po ng atin pong nararanasan sa bawat araw. Katulad po ng through our service, di ba? Sa ating pong mga gawain, sa pakikinig po natin ng salita po ng Panginoong Diyos sa Sunday School at marami pang iba, nakikilala po natin siyang higit pa ng gusto ang ating pong Panginoong Diyos. And then through our obedience, no, sa pagsunod po natin sa ating pong Panginoong Diyos, even though minsan mahirap, minsan hindi, pero lalo siyang nagpapakilala sa atin that He is always there. Naroon pa rin po siya. And then pangalawa, through our worship, habang tayo sumasamba, habang tayo nanalangin, habang tayo ine-exalt po natin ang kanyang pangalan, lalo po natin naranasan ang kanyang presensya. Experience lahat po to, no? Through our relationship, yun po yung maganda sana, no? Sa relasyon po sana, bilang mag-asawa, bilang mga anak, maranasan din po natin ang biyaya at pagpapala po ng ating pong Panginoong Diyos. Although, hindi lahat ng panahon, ano? Sometimes in our relationship, napakarami pong mga struggles, napakarami pong mga conflict, pero let us continue. Okay? Kasi ang Diyos nandiyan naman po siya upang iparanas niya yung kanyang kalinga at pagpapala po sa atin. And of course, through our knowledge, part po nito, hindi po yung worldly knowledge, but it talk about studying God's Word. Okay? So yung pag-aaral po natin ng kanyang salita, lalo po tayong lumalalim at lalo rin po natin siyang nakakilala. And also through our life, no, sa atin pong buhay, hindi lamang doon sa kanyang creation, through creation ng Panginoong Diyos, pero maging sa ating buhay, makikilala po natin ang Panginoong Diyos. So napakalaga po ang dalawang panawagan ito. Ang dalawang panawagan ito ng Diyos sa atin ay hindi magkahiwalay. Katulad ng sinabi ko kanina, tinawag niya tayo sa pamagitan ng external call, sa pamagitan ng ebanghelyo, ay tinawag niya tayo para tayo ay maniwala sa magandang balita at magsisi tayo sa ating mga kasalanan upang kamtin natin ang kaligtasang kaloob ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na mababasa po natin sa Mark chapter 1 verse 15. At dahil dito, tinawag din tayo ng Diyos sa pamagitan ng internal call. So para lalo pa natin makilala ang Diyos, ang ating pong Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at upang tayo ay manatili sa paglilingkod, pagsunod at pagpapasakop sa kanyang kalooban ayon sa pagkatawag sa atin. Kaya sinabi ni Pablo dito sa verse 1 na mamuhay tayo ng nararapat bilang tinawag ng Diyos. Paano tayo mamumuhay ng nararapat? Unang-una, observe our service should be pleasing and worthy to God. So balik tanaw tayo doon sa sinabi kong una kanina. Ano yung i-observe natin in terms of service, lalo sa gawain po natin sa loob ng iglesia? Ang gawain po ng iglesia ay galang po natin. Kasi pag hindi po natin ito nagagawa, hindi po ito nakakalugod sa ating pong Panginoon. At hindi lang po tayo naglilingkod na parang kasiyahan, okay, when we are going in fellowship. Hindi. Dapat makita yung respect, yung paggalang po natin sa pananambahan. Akala po ng marami, basta't sumasamba sila, okay na. No. Dapat tayo po talaga, in terms of service, sa papuri, sa pagsamba, sa pananalangin, sa preaching, sa fellowship, sa presentations po natin, kung mayroon man sa offering, dapat lahat yan kinalulugdan po ng ating pong Panginoong Diyos. Diba? So, pag in terms of preaching, dapat lagi tayong nasa biblical preachings and teaching. Pag sinabi po nating worship, dapat meaningful song ang atin pong pinapakanta sa atin pong Panginoon. Pag sinabi po nating giving and service, dapat nagbibigay po tayo ng talagang lubos-lubos para po sa ating Panginoong Diyos. Hindi ko maunawaan, maraming mga Kristiyano, pinagdaramutan po nila ang Diyos sa totoo lang. Okay, so parang optional ang pagbibigay po nila sa Panginoon at minsan pa nga napipilitan. Pero if we are truly convert, as being a servant of the Lord, mas priority po natin na matulungan ang gawain po ng Diyos. Tandaan po natin, money is need in the ministry. Ito yung isa sa tinuturo ko ngayon at pagtuturuan ko rin po ng mga discipleship training program this coming 2026. Dahil yan po yung realidad. Even our Lord Jesus Christ and His ministry, mayroong mga babaeng tumutulong sa Kanya, sa Apostle Pablo, may Philippian Church, may Macedonian Church na tumutulong sa Kanya. It's needed. Hindi uusad ang gawain ng Diyos kung walang pagsuporta na galing po sa atin bilang katawan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ang gawain ng Diyos, hindi po natin pinagdadamutan, kundi tayo lahat ay tumutulong
upang lalong mapalawak po ang gawain po ng ating pong Panginoon. So in terms naman po ng mga presentation, dapat yung mga presentations po natin, dapat mayroong kinapupulutan talaga at naibabase pa rin po natin doon sa salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Alam niyo po, enjoying yung pagsasaya po natin na sa mga gawain, dapat matiyak po natin na ito'y nakakalugod din sa harapan po ng ating pong Panginoong Diyos. So observe, i-observe po natin yan. Kasi marami pong nafi-fail sa mga bagay na ito. Nakakala nila basta't gawain gawain sa loob ng iglesia ay gawain na po ng Panginoong Diyos. Hindi po totoo 'yon. Kasi even if you study in the Old and New Testament, in the tabernacle, and also in the temple, and also doon sa mga Sanhedrin, may mga pagkaka-hipokrito pa rin na nangyayari sa paglilingkod po nila sa harapan po ng Panginoong Diyos. So, in terms of service, ulitin ko, lahat po ng ating ginagawa, observe, dapat ang service po natin should be pleasing and worthy to God. No? So, para makita po natin na ito'y tama, dapat matiyak din po natin sa ating pong mga sarili na tama ang ginagawa po nating paglilingkod. And always base our service through the Scripture. Pangalawa, observe our obedience. Okay, should be pleasing and worthy to God. Ang pagsunod mo ba sa Panginoong Diyos, sa mga gawain ibinigay sa iyo, ay nakakalugod sa Kanya? Alam niyo po, kung may pagre-reklamo doon sa paglugod natin sa gawain po ng Panginoon, hindi po yun nakakalugod. In terms of obedience, there is a sacrifice na dapat po nating ibigay at dapat po nating ipakita sa ating kapwa at dapat din natin makita sa ating pong mga sarili. Kaya, tawag doon, kung ang pagsunod mo sa mga gawain po ng ating pong Panginoong Diyos ay may pagre-reklamo, maiging wag na. Because sayang lang ang effort mo, sayang lang yung time mo. Just do it, okay? With willing heart, pag kayo sumusunod sa ating pong Panginoon. And then, natural, pag tayo sumusunod sa ating Panginoong Diyos, naroon yung pag-ibig. Kasi nga, sabi ng Panginoong Diyos, if you love me, obey my commandment. Totoo po yan. Pag mahal natin ang Diyos, sumusunod tayo sa Kanya. At pag sumusunod tayo sa Kanya, dapat ito ay kalugod-lugod at karapat-dapat din po sa Kanyang harapan. Ayaw ng Diyos na sumusunod tayo bilang isang hipokrito. Ayaw ng Diyos na sumusunod tayo na tatawag doon may sama tayo ng loob. Ayaw ng Diyos na sumusunod tayo ng may murmurings. No, ayaw po ng Panginoong Diyos yan. Kaya dapat ma-observe din natin ang ating mga sarili. And then, of course, lastly, ayaw din ng Diyos na sumusunod tayo na may mapagmataas kay nakaisipan at puso. Ang gusto niya, ang nais na pa ng Panginoong Diyos sa pagsunod natin, makita po natin that we have a heart full of humble. Mapag-aralan po natin yan mamaya. No? So, mahalaga rin po na ang pagsunod para natin sa Panginoon, we need to observe, okay, na dapat ito should pleasing and worthy to God. Nextly, not on service, katulad sinabi, service, obedience, observe our worship should be pleasing and worthy of God. So dapat yung pagsamba din po natin. Ang pagsamba kasama po yan yung pananalangin at pagbigay pasasalamat sa atin pong Panginoong Diyos. Dapat daroon din po yung puso po nating mapagpasalamat sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating buhay, sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating pong puso, sa ating pong buhay. So sa ating pong mga puso, dapat meron tayong pusong mapagpasalamat. Alam niyo po, hindi lang tayo dapat nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa panahon na tayo pinagpapala. Nagpapasalamat din po tayo sa panahon na tayo pinapalo dahil itinutuwad po tayo ng Panginoong Diyos at dahil tayo po ay kanyang mga anak. Yan pa yung mababasa po natin in the book of Hebrews chapter 13. So patunay po yan na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. So sometimes we face a lot of difficulties, trials in life, ang dami po nating naranasan. Ang dami rin po yung heartache, ang dami po yung mga pain, ang dami po yung mga problema na dumarating sa atin pong buhay. Okay, so minsan yung mga iba, dahil hindi po nila naunawaan, minsan sinisisi nila ang Diyos. Pero sa katotohanan, sa lahat ng aspeto, kung talagang malalim po tayo sa salita, just be thankful dahil hindi naman tayo mananatili sa bagay na yan. Kung pinaparanas ng Diyos sa atin yung sakit na naramdaman po natin, just be thankful. Okay, darating po ang panahon ng Diyos, papalitan po yan ng ating Panginoon ng kagalakan. Kung tayo naman po ay nalulugmok doon sa kahirapan ngayon, just be thankful dahil darating ang panahon, pagpapalain tayo at iaangot din ng ating pong Panginoong Diyos. So, through our worship to the Lord, sa lahat ng aspeto, matuto po tayong magpasalamat dahil ang Diyos po natin, kilala po natin siya. Siya po yung Diyos na hindi po nagbabago, alam niya yung sitwasyon sa ating pong buhay. At alam niyo po, sabi po ng isang theologian, sabi niya,
ang pinakamalaking pagkakasala ng mga Kristiyano na hindi na alam ay yung anxiety daw, which is lack of trusting to the Lord in terms of God's provision. So alam niyo po, ako'y naniniwala po doon although we experience sometimes, no? Pero in terms of God's provisions, not only in material things, sa lahat ng aspeto, kaya niya pong i-provide yun Kaya kung tayo po ay lubusan na nasa panahon talaga, yung bankruptcy sa ating pong buhay, na tayo para bang down tayo spiritually o di kaya nadadown din po tayo financially o ano pa mang mga bagay, tandaan po natin, okay? Huwag po tayo mapanghinaan ng loob, kung salip tayo magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos alam niya ang atin pong kalagayan. Next, our teaching should be pleasing and worthy to God. So in terms of teachings, in terms of preachings, ulitin ko na naman ito sa inyo, laging naka-align po tayo sa salita po ng atin pong Panginoong Diyos. Iba pa rin yung nag-aaral ka talaga. Iba pa rin yung binabasa mo talaga yung salita ng Diyos kaysa nakarely po tayo doon sa sa AI, sa Google. Alam niyo po, katulad ng sinabi ko na naman sa inyo noon, sa lahat po ng tinuturo ko sa inyo, hindi niyo po matatagpuan doon sa, although siguro mayroon siguro siyang kaparehas, halos kaparehas, may mga kaparehas lang sa mga ilang views, pero hindi niyo po makukuha yung complete outlining dahil sariling gawa. Dahil iba pa rin talaga yung ikaw yung nag-aaral, iba pa rin yung ikaw yung gumagawa. Dahil nakikita mo talaga na nararanasan mo yung mga bagay na yan at gustong ipakita rin sa iyo ng Diyos, how great is He. Kaya in terms of teaching, mag-aral po tayo. In terms of preaching, mag-aral po tayo. Fokusan po natin, bigyan natin ng sapat na panahon para sa ganon ay lalong maipaliwanag po natin at magkaroon po tayo ng power to share the Word of God. Bakit? Dahil tayo ang unang nakaka-experience doon sa mga ibinabahagi po natin sa ibang mga tao na nakikinig po sa atin. So our teaching should be pleasing and worthy to God. So sana, pati sa po sa inyo, pag kayo pinag-share ng exhortation, pag kayo pinag-share, dapat matiyak din po natin nakakalugod po nakakalug ba ito o karapat dapat sa Panginoon. So dapat inaaral din po natin yan ng lubusan. So maraming mga trusted references na pwede po nating pagpuhunan. Dapat din po tayo mag-focus. Hindi lang tayo nakakuha na tayo ng outline, yun na. Hindi. Dapat gumagawa po tayo and then look for references para ma-expand pa po yung pag-aaral po natin. Dahil bakit? Dahil sa pagtuturo po natin at sa pag-aaral po natin at sa pag-aaral po natin, ang nakikinabang po ng husto ay tayo bago po yung nakikinig po sa atin. Kaya pag hindi ka nag-aaral sa iyong tinuturo, pag hindi ka nag-aaral sa iyong preaching, wala kang pakinabang doon. Kundi nag-share ka lamang ng kapakinabangan ng iba. Kung gusto mong makinabang sa mga katuruan na dapat na tuturo mo, tayo po dapat ang nag-aaral sa mga bagay na yan. Dahil tandaan po natin, ang Diyos, ang kanyang salita, sa pamagitan ng kanyang salita, nangungusap po sa atin, through our teaching, through our preaching. Kaya tandaan po natin yan sa pamagitan po ng salita po ng Panginoon. Next, our work should be pleasing and worthy to God. So kayo po ay may kanya-kanyang trabaho. Sabi po doon sa aklat po ng Thessalonian, na gawin natin ang lahat ng bagay na may pasasalamat dahil ito ay kalooban ng Diyos Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus. So sa trabaho po natin, matutunan din po natin na magpasalamat sa maraming bagay. Okay? So, hindi ko pa alam yung mga sitwasyon nyo sa mga trabaho ninyo. Minsan, na-stress siguro kayo sa mga alaga po ninyo. Pero dapat ginagampanan nyo pa rin yan na maging kalugod-lugod pa rin sa harapan po ng atin pong Panginoong Diyos. Imbes na galit ka na at mumurahin mo na sana yung iyong amo, ang sasabihin mo na lang, God bless you. Okay rin po yung ganun, para maiwasan. Pero huwag po tayo magtatanim ng anumang sama ng loob o anumang mga bagay na nangyayari sa ating mga trabaho. Just be thankful. Binigay sa atin po kasi yan ng atin pong Panginoong Diyos. Yung ministry po natin, yung trabaho po natin, to provide our finances, at marami pang mga iba, provide yan ng Panginoong Diyos sa atin. Just be thankful. Ang Diyos po natin ang nagbigay siya yan sa atin at pangalagaan po natin at pangingatan. Okay? And then next, our life should be pleasing and worthy of God. Malawak po yan. Okay? Pero hindi ko na po masyadong tututukan yan. So sa buhay po natin, tandaan po natin, dapat ang buhay po natin ay karugod-lugod din sa harapan po ng atin pong Panginoong Diyos. So kailangan po nating mamuhay sa kabanalan. Ito yung pinaka-importanting bagay sa harapan po ng Panginoon. And then, our charity, yung pagbibigay po natin, should be pleasing and worthy of God. Nabanggit ko na sa inyo kanina regarding giving, dapat nagbibigay po tayo ng akma, tama, at kalugod-lugod.
at karapat-dapat sa harapan po ng atin pong Panginoong Diyos. Bakit? Dito sa aklat po ng ng Ephesians chapter 4 verse 12 to 13, sabi po mismo ng Apostle Pablo, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Lahat po ng sinabi ko sa inyo kanina, the only reason is this, okay? Ginagawa ito ng Diyos, ginagawa ito ng Diyos upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Pag sinabing katawan, the church. The church. Kaya pag yung 7 sinabi ko kanina, magawa po natin ito nakalugod-lugot at karapat-dapat sa harapan po ng Panginoong Diyos, ang church magiging matatag. Ang church ay hindi po matitinag. Ang church po ay mag-grow, ang church po ay lalago, hindi lamang po sa numero, kundi lalong-lalo na sa sa relasyon po nila sa ating pong Panginoong Hesukristo at relasyon po nila sa bawat kapananampalataya po nila. Hanggang makarating tayo sa kaisa, sabi dito, pagkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. So another purpose of God in these 7 things ay lalo para po natin makilala ang ating pong Panginoong Hesukristo at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So ang layunin ng Diyos, makibahagi po tayo sa katawan ni Kristo, maging matatag po tayo sa pananampalataya, magkaroon tayo ng sapat na tamang ugnayan kay Kristo, at tayo po ay maging ganap katulad po ng ating pong Panginoong Kristo. That is, yan po yung purpose, and then once that we are responding to God's call, ito po lahat ng bagay na ito ay mangyayari po sa buhay po natin. Ephesians chapter 4, verse 2 to 3. Kayo maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan nagbubuklod sa inyo. How to keep God's call. So, saan ka man dalhin ng Panginoon, tandaan po natin, okay? Saan ka man dalhin ng Panginoong Diyos at kung ano man ang narating mo sa buhay, narating mo sa ministeryo mo o narating po natin, tandaan po natin ang 4 na ito na sinasabi ng Apostle Pablo dito sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 2 to 3. Okay, how to keep God's call. Unang-una, stay humble and calm. So, gaano man yung layo ng nahakbang po natin, gaano man kataas ang naakyat po natin, gaano man kalayo yung natanaw at narating po natin, tandaan po natin, lagi po nating tandaan ito. Matuto po tayo laging magpakumbaba at laging kalmado sa lahat ng bagay. Dahil wala po tayo sa isang lugar kung hindi po tayo dinala doon ng Diyos. Lagi po nating tandaan, all victory that we have is because of Christ and because of God. Kaya yung tagumpay na mayroon ka, yung tagumpay na mayroon po tayo dahil po yan sa Diyos. Matuto po tayo laging magpakumbaba at maging mahinahon sa lahat ng bagay. Kaya, alam niyo po, the greatest example po ng humility ay ang ating pong Panginoong Kristo. Yan po yung talagang, siya po talaga yung example po natin ng kapakumbabaan. At sana, ganun din po tayo. No, na kahit ano yung nangyayari sa ating pong buhay, kahit ano man yung narating na po sa ating pong buhay, ay matuto pa rin po tayo magpakumbaba. And then another, yung sinabi po diyan, stay patient. So manatili po tayo. Paano po tayo manatili? Okay? Stay patient. Manatili po tayong matiisin, matyaga. Nagtsatsaga po tayo sa lahat ng bagay. Part na po yan ng Christian living po natin. Yung nagtsatsaga po tayo sa maraming mga bagay. So maraming mga rason kung bakit tayo nagtsatsaga. But lagi po nating tandaan, ang patience po, ang katsagaan, ito po yung uhubog sa ating pananampalataya. At pag ang pananampalataya po natin ay lubusang nahubog sa pamagitan ng katsagaan, magbubunga po ito ng pag-asa. At yung pag-asa na yan ay dulot po mismo ng ating pong Panginoong Kristo. Isang pag-asa na kung saan ang bawat nagpapatuloy sa Kanya na tumugon sa kanyang panawagan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan pagdating ng araw. And then another one is stay as one part of the body of Christ. So manatili po tayo sa katawan ni Kristo. Hindi po tayo magiging matagumpay na Kristiyano kung hiwalay po tayo sa katawan. Tandaan po natin yan. So tayo po, kung saan man tayong iglesia na nakikibahagi, ibig sabihin parte po tayo ng katawan.
So, it is hard for you and me to become a victorious Christian pag lagi po tayong hiwalay. So, kailangan manatili po tayo sa katawan. Diba? At saka pangalawa, ang lahat ng parte ng katawan na nahiwalay sa buhay na katawan, namamatay. Tama ba? Katulad din po ng kahoy. Pag ang sanga ay tinanggal mo doon sa puno, namamatay din. So, ganun din po tayo. Kaya dapat manatili po tayo na part ng body. Kaya kung tayo yung kamay, manatili tayong kamay. Kung tayo yung paa, manatili tayong paa. Kung tayo po yung tayo, manatili tayong tainga. Sa lahat po tayo ay mayroon pong part in the body of Christ. Sabi nga ng Apostle Pablo, doon sa aklat po ng Corinthians, chapter 12, saka chapter 14, minsan nga, yung maliliit pa ng parte ng katawan ang nagiging kagamit-gamit. So, wag mong sabihin na wala kang ginagawa sa church, wala kang ministry sa church. Mayroon kang ministry church, mayroon kang ginagawa sa church. Kaya nga sabi ko ito lagi doon sa mga akin po sinisiran. Kahit sa pinakamaliit na bagay, lahat tayo dito ay isang katawan, may parte pa rin tayo sa loob ng iglesia. At dapat makita po natin yan. Hindi po porket yung mga naglilinis ay mas mababa na sila doon sa mga preachers. Hindi po totoo yun. Dahil sa harapan po ng Diyos, parehas po tayong naggumaganap sa gawain po ng ating pong Panginoong Diyos bilang iisang katawan. Dahil iisang reward po ang kakampin po natin pagdating ng araw. Yan po ay buhay na walang hanggan. At tandaan din po natin, sa harapan po ng Diyos, walang mataas, walang mababa. Lahat po tayo ay pantay-pantay bilang katawan ni Kristo, bilang kaalim sa katawan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Wala akong favoritism po sa Kanya. Ginawa niya lamang po yung tawag doon, mga positions po in the ministry para mapatatag po ang gawain po ng ating pong simbahan upang mapapurihan po ang Kanya pong banal na pangalan. Pero tandaan po natin, sa harapan po ng Panginoon, wala pong title, wala pong title po sa Kanya pong harapan. Lahat po tayo pantay-pantay, lahat po tayo ay manggagawa. Kaya dapat manatili po tayo bilang isang kabahagi sa katawan ni Kristo. Lastly, how to remain in God's call. Ephesians chapter 4, verse 4 to 7. May isang katawan at isang espiritu kung paanong isang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. May isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Isang Diyos at Ama, nating lahat, siya higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nanatili sa lahat. Ang bawat isa sa ating nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Actually, ang mga kaloob na yan ay mababasa po ninyo regarding the ministerial gift, pastor, apostle, prophet, evangelist, saka teacher. No? So, hindi na po natin pag-aaralan yan. Pero tandaan po natin, how to remain in God's call. Katulad sinabi ko, kung katulad po ang yung Trinity, Father, Son, and Holy Spirit ay nanatili, ganun din po tayo. Dapat nanatili tayo sa isa't isa. Saan? Sa katawan. Katulad ng binanggit ko kanina, sa katawan po ng ating po Panginoon Kristo. Bakit? Because we are one body in Christ. Tayo po ay isang katawan kay Kristo. So, dapat manatili tayo kay Kristo. At dahil nanatili tayo kay Kristo, mananatili ang katawan ni Kristo, ang iglesia po ng ating po Panginoon. Pangalawa, we are one in spirit. So, isa po ang espiritu po natin dapat para mapanatili po natin yan. No? So, ang espiritu ni Kristo ang siyang patuloy na kumikilos sa espiritu ng bawat isa po sa atin. That is the Holy Spirit. Then of course, para ma-maintain po natin ang bagay na yan, dapat mayroon din, nilagay ko lang ito, dapat mayroon tayong one teaching. We are one in one teaching dapat. So, isa dapat yung turo. Kaya yun yung problema kung bakit magulo din minsan ang church. Kasi kung saan-saan po yung turo. Kaya yun po yung mahirap. Dahil hindi, ang church kasi dapat nagpro-provide sila ng tinatawag ng manual. So hopefully that the New Life Christian Fellowship Globalization Israel and also Philippines ay makapag-provide po tayo ng mga manuals which is based on our teaching. Pansinin po ninyo, kaya hindi po natin tinataas ang mga kulto. Bakit sila nanatiling isa? Dahil isa po ang turo. Ngayon, mas maganda na ang kaya nga po may statement of faith ang New Life. Kaya nga po may statement of faith po ang isang church kasi yun yung dapat yung base ng turo. Pero kaya nagugulo minsan ang gawain po ng Diyos, ang mga teachings and preachings inside the church, hindi malaman din po ng mga listeners inside the church bakit iba ito, iba dyan. It is because of teaching and preaching. May iba-iba. Kaya dapat ini-align po natin doon sa talagang akmang turo sa loob ng iglesia para ma-unite.
Okay? At pansinin din po, ang sasabihin ko ito, ang Reformed Church, bakit po sila united? Isa po kasi yung statement of faith nila, united sila kasi mayroon silang sinusundan na katuruan. Hindi lang pinick up, pinulot dito, tapos tinuro na. Napakinggan, pinick up, tinuro na. Hindi po ganoon. Dapat, ang church, dapat united po din sa pagtuturo talaga. Kaya, bakit naging strength din po yung ibang mga church, yung sabi natin mga kulto? Okay? Dahil nga po doon sa meron silang isang layunin, okay, which is one teaching. So the church must have one teaching, which is biblical. Yung salita lang po ng ating pong Panginoong Diyos. Hindi kung saan pinagpupulot. Okay, kundi talagang they study well, read well, yung salita po ng Panginoon para lalong mapatatag pa ang iglesia. And then another, kasali pa rin po dito sa pinag-aralan po na we are one in one hope. So ang pag-asa po natin isa si Kristo lamang. So, siya yung katawan, siya yung espiritu, siya yung pag-asa po natin. And then another, we are one in one calling. So, tinawag po tayo ng Diyos. Katulad sinabi, pinag-aralan po natin kanina, external call, internal call. Tinawag po tayo sa pamagitan ng Espiritu Santo at ng kanyang salita. Kaya dinala tayo ng Ama kay Kristo Jesus and we are responding. So, there is only one calling. And that calling, kailangan tapusin po natin. Okay, yung panawagan na ito, ay paglingkuran ang atin pong Panginoong Jesucristo habang tayo po ay nabubuhay. And then of course, we are one baptism. So alam po natin yan, Father and Son and Holy Spirit, we are baptized in the water. At yan po yung kapangyarihan po ng Diyos. Yan po ang tatlong persona na bumubuo sa isang Diyos. And lastly, we are one in one God. Okay? The Father, the Son, and the Holy Spirit. Tayo po ay isa sa kanila. Kaya sana, tayo po, manatili po tayo kay Kristo para sa ganon ay manatili po tayo doon sa panawagan ng Diyos sa atin. And then tandaan po natin, katulad sinabi ko kanina, okay, na dapat pangingatan din po natin yung panawagan ng Diyos sa atin at patuloy tayo at manatili sa paglilingkod sa atin pong Panginoong Kristo. Tandaan po natin, ako'y lubusan po na nagpapasalamat sa Diyos dahil alam ko ng bawat isa po sa inyo ay binigyan niya rin po ng kakayahan na makapagturo na ng lubusan sa atin pong Panginoon. Responding to God's call is very important, not only the new believers, tandaan po natin yan, but also to our long-standing ones, because God's call is not only temporary, but it is lifelong. So sabi nga dito, ulitin ko po sa inyo, napakalaga po yung pag-responde po natin doon sa panawagan ng Diyos dahil hindi lang ito para sa mga baguhang mananampalataya, kundi sa ating natin pong matagal. Okay? Sa ating matagal. So, tandaan po natin, ito hindi po temporary, kundi habang buhay po tayo na nagre-responde sa salita po ng ating pong Panginoong Diyos, sa panawagan po ng ating pong Panginoong Diyos, hanggang tayo po ay makarating sa piling po ng Panginoong Jesucristo. Yan po yung salita po ng ating pong Panginoon. O pa'y lubusan na umaasa na ngayong pong 2026, bawat isa sa atin ay lubusan pang makatugon at sa panawagan ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo at sa kanyang banal na Espiritu. At alinmang mga bagay na madlang sa atin sa pagsunod at sa paglilingkod sa atin pong Panginoong Diyos, dapat na po nating talikuran at ibaon at lubusan tayong lumakad sa Espiritu. Sabi po doon sa aklat po ng Galatia, chapter 5, verse 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Again, praying na ang bawat isa sa atin ay lubusan pang mabago itong taong ito at maging matagumpay ang bawat isa sa bawat gawain ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, sa ating pamilya, sa ating ministeryo, na pinahawak sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Kristo. So, patuloy lang po tayong tumugon, mag-responde sa panawagan ng Diyos habang tayo po ay nabubuhay. And this 2026, I'm praying that every one of you ay patuloy na maging matatag. At ito na po yung huli ko yatang pagtuturo din. And praying po na kayo po ay maging matatag, magpatuloy po kayo sa Bible studies, at lalo po ninyong palawakin ang inyong pong karanasan at kalaman. And I pray na magkaisa po kayo, palawakin po ninyo ang New Life, magkaisa po kayo, patatagin po ang iglesia niyan. Ilagay po kayo ng Diyos sa gawain yan para patatagin ang iglesia, may layunin po siya.
At dalangin ko na yung layunin na yan, yung purpose na yan ay makita ng bawat isa sa inyo dahil napakahalaga po pag makita po natin yung missions and visions po, no, ng isang iglesia. Dahil ang isang iglesia dapat meron po siyang mission, meron po siyang vision, meron po siyang mga layunin, purpose. Okay? At I'm praying for that. At sana kayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos, magbasa, at higit sa lahat, manalangin po lagi. Okay? So magkaisa po kayo. Mayroon kayong isang Salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Ulitin ko, Happy New Year po sa bawat isa. God bless. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa share po ngayong gabi. Ayan. So, bago po tayong patuloy, ay tinatawagan ko po yung mga